Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pag-ibig na wagas. Hindi ko po matatanggap yan, inay. Ihatag lang ka na sa uban. Dili ko sama nimo. Ibigay niyo na lang po yan sa iba. Basta ayoko po niyan. Tanggi ni Bundoy habang inaabot ng kanyang ina ang itim na bilog bilang pamana ng kanilang pagiging mangkukulam. Bundoy, ikaw lang ang anak namin. Ikaw lang ang tanging magmamana upang matuloy itong henerasyon natin ng lahi nating mangkukulam. Tanggapin mo na yung bigay sa iyo ng ina mo. Pilit ng kanyang ama. Umiling-iling si Bundoy. Tatanggapin ko lang po yan kapag pinili niyo na pong magpakabuti. Sinasalbahin niyo rin po kasi yung mga inosente. Magbago na po kayo. Inay, itay. Isang malakas na sampal ang ipinalasap ng ina ni Bundoy sa kanya. Pumaling ang ulo ng binata. Aba, may karapatan ka nang sagutin kami ng ganyan. Kaya kami nangungulam dahil trabaho namin yon. Ang ipinalalamon namin sa iyo, galing yun sa pangkukulam. Kaya huwag ka nga magmataas dyan. Tanggapin mo na ito. Pamimilit ng kanyang ina. Tinabig ni Bundoy ang kamay ng ina. Tumilapo ng itim na bilog at gumulong-gulong kung saan. Sabi ng ayoko po eh. Bakit ba ang kulit nyo? Nagpantig na ang dalawang tenga ng ama ni Bundoy. Kaagad na sinuntok ng ama ang kanyang mukha. Pinitsaraan siya nito at nakatanggap ulit ng malakas na sapak. Wala kang galang sa ina mo! Wala ka ng galang sa amin! Wala ka namang ipinagmamalaki, pero bakit bigla ka nagkaganyan? Mayos-ayos ka nga, kung hindi baka mapatay kita! Sige tay, patayin mo na ako! Binalingan naman niya ng masamang tingin ng kanyang ina. Sige inay, ulamin niyo ako. Basta kahit anong mangyari, dili na ako madawat yung ipamamana niyo sa akin. Ayoko pong mamuno ng galing sa masama. Tinadyakan siya ng kanyang ama. Kung ganon, lumayos ka! Nang gigigil na itinuro nito ang malaking pinto na nakabukas. Huwag ka nang magpapakita sa amin! Wala kaming anak na kagaya mong binabastos ang sariling magulang! Wala ka nang puwang sa angkan nating bilang mangkukulam! Parang nakakamatay naman na tingin ang ipinukol ni Bundoy sa kanyang ama. Kinuha niya ang malaking bag sa kanyang silid. Inilagay niya ang kanyang mga damit sa malaking bagahe. Naagaw ang atensyon ni Bundoy sa librong itim na nakalagay sa ibabaw ng tukador. Dinampot yun ng binata. Isinilid na din niya yun dito para kapag dumating siya sa Maynila, magamit niya yon. Kukulamin niya ang mga masasamang taong makakatagpo niya sa Maynila. Nakarinig naman si Bundoy ng ngiyaw ng pusa. Lumabas sa ilalim ng kama ang maitim na pusa niyang si Bulik. Alaga ito ng kanyang ina pero nang unti-unti nang nagiging ganid dito sa pera, sinasaktan na niya ang inosenteng pusa. Sasama ka sa akin sa Maynila, Bulik. Iaalis kita sa impyernong bahay na ito. Padabog na bumaba si Bundoy. Sinamaan pa niya ng tingin ng mga magulang bago niya pabalyang isinara ang pinto. Lumakad siya palayo pero dumadaloy naman ang kanyang mga luha. Kinurot ang puso ni Bundoy nang nilisan niya ang kanilang bahay. Pinagnilay-nilayan niya kung tama bang ginanon niya ang kanyang mga magulang. Simula bata pa lang kasi, hindi na pabor si Bundoy sa ginagawang pagpapahirap ng mga taong alam naman niyang mabuti ang mga ito. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nabubulag nito ang kahit na sino. Marami ang napatay ng kanyang mga magulang, kaya sumabog na talaga siya at hindi na nakapagtimpi. Panahong ipapasa na sa kanya ang kapangyarihang itim. Kasalukuyang umaandar ang bus na sinasakyan ni Bundoy. Nakalagpas na ang sasakyan sa Leyte nang mag-text sa kanya si Betty. Ang ex nitong isa ding mangkukulam. Ito yung nirereto sa kanya ng kanyang mga magulang. Gusto nitong makipagbalikan sa kanya. Panay ang tawag o miss call sa kanya ng babae pero hindi niya to sinasagot. Mas minabuting tinanggal na lamang niya ang SIM card sa cellphone. Pagtungtong sa Maynila, napakamot si Bundoy ng ulo. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kung saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran. Maraming tao na ang kanyang nakakasalamuha, ngunit ni isa walang nagmagandang loob kay Bundoy. Hanggang sa nakilala niya ang nanggangalang si Ramil.
Sa unang tingin, akala mo hindi mapagkakatiwalaan. Pero nang kilatisin niya ito ng gusto, saka napagtanto ng binata na mabait ito. Tol, may alam ako kung saan ka pwedeng tumira at umupa ng apartment. Ako nang bahala sa'yo. May alam din akong pwede mong pagsidelanan. Halika, sumama ka sa akin. Magandang trabaho yun. Ha? Sige, salamat. Sumama si Bundoy kay Ramil. Maganda ang inaalok niya. Pero ibang trabaho pala ang dinala sa kanya ng lalaki. Taga-alis ng burak sa Poso Negro. Pero kahit papaano, nakakabayad-bayad naman siya sa upa ng apartment. Habang tumatagal, gusto na ni Bundoy umalis sa trabahong imbornal. Gusto niya ng ibang trabahong mapag-a-applyan na malaki ang kita. Magpapaalam na sana siya kay Ramil na aalis na sa ganong uri ng trabaho nang mapag-alaman niyang patay na ito. Itinext sa kanya ng malapit kay Ramil na para daw itong kinulam ng kung sino. Bumubula ang bibig tapos parang kinukuryente sa pangingisay. Iniisip niya na baka kagagawan yun ng kanyang mga magulang. Pero hindi niya nalang pinalaki ang kanyang sapantaha. May sakit na din kasi si Ramil at may mga komplikasyon kaya madali itong atakihin. Ganun pa man, nagpapasalamat pa din si Bundoy kay Ramil dahil nagkaroon siya ng inuupahang apartment. Ipinagpatuloy ni Bundoy ang buhay niya sa Maynila. Nagmamadali na si Bundoy noon upang makahabol sa ina-applyan niyang BPO sa Pasig. Nang bigla siyang may nakabanggang babae. Ang mga bitbit ng binatang mga dokumento ay nagsikalat sa daan. Humingi naman ng dispensa ang dalaga sa kanya. Pasaylua ka po, Ginoo. Pasaylua. Pumalatak ang makisig na lalaki. Bakit naman kasi hindi tinitingnan yung dinaraanan eh? Malilate na ako sa pinag-a-applyan ko. Hindi naman nakapokus ang dalaga sa pinupulot ng mga papeles. Para ba itong nagmamadali at may humahabol sa kanya? Teka nga, bakit ang baho-baho mo? Naliligo ka ba? Tanong ni Bundoy sa dalagang gulo-gulo ang buhok. Nagpantig ang tenga ng dalaga sa tanong niya. Aba, antipatiko ka ha? Anong tingin mo sa akin, hindi naliligo? Galit na tanong nito dito. Tumawa naman si Bundoy. Amuin mo nga yung sarili mo, miss. Pero in fairness ha, kahit amoy baktol ka, ang ganda mo pa din. Sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Pero halata ni Bundoy na bahagyang namula ang pagkabilang pisngi nito. Ngumisi siya, saka binawi ang sinabi niya noong una. Hindi, joke lang. Naniwala ka naman. Itinirik ng dalaga mga mata, saka tumayo. Iniwan siya nito na kasalukuyang inilalagay ang mga dokumento sa envelope. Napailing naman ang binata habang inaayos ang papel at isinasalansan sa attaché case. Tabangi ko, tulungan mo ko sir. May mga humahabol sa akin. Nabigla si Bundoy nang magtungo ang dalaga sa likuran niya. Nangangatog ito sa takot. Napakamot naman ang ulo si Bundoy. Wala na siyang nagawa kundi tulungan ang dalaga. Nagsuot sila sa shortcut ng iskinita. Tapos, nang makalabas, tumambad sa kanila ang isang village. Uwi na nga lang ako. Ay, naku naman oh. Late na ako sa pinag-a-applyan ko eh. Ikaw naman kasi. Pero, teka nga, taga saan ka ba? Tanong niya sa dalagang huminga ng malalim. Hindi makasagot ang dalaga. Para pa itong nag-iisip ng sasabihin. Sinabi nitong taga Maynila siya, pero doon na nagtaka si Bundoy. Taga Manila ka? Pero bakit may punto kang Bisaya? Marunong ka magsalita. Kita niyang tila na pamaang at di makapaniwala ang dalaga. Hindi na nito alam ang susunod na sasabihin. Naku miss, wag mo akong lokohin ha. Marunong din ako magbisaya. Alam kong taga Bisaya ka. Sige na, sabihin mo na sa akin kung taga saan ka. Huminga muna ng malalim ang dalaga at sinabi ang totoo. Taga Antique ako. Ikaw ba? Ah, okay. Taga Leyte ako. Kabalo ka man mag-wave? Ha? Wala. Ang sabi ko, kung marunong ka rin magwaray. Tumawa si Bundoy. Nakatitig naman sa kanya ang dalaga na tila namamangha sa kanyang itsura. Napakagwapo. Ano nga palang pangalan mo? Nag-isip ang dalaga ng pwedeng ipangalan. Para bang may isinisikreto ito sa kanya.
Ako si... Huwag kang mag-imbento ha. Kabalo ko, nga dili nimo isulti na ako imong tinuod nga pangalan. Bilis na kasi. Huwag ka na magsisinungaling sa akin. Nauhuli na kita. Ayaw ka bala ka. Buutan ko nga tawo. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman ito nakalusot sa kanya. Ninita. Ninita ang pangalan ko. Pero, Nita na lang. Ikaw ba? Napakamot naman siya sa ulo. Nag-alangan siya kung sasabihin ang pangalan. Bundoy, ang bantot di ba? Hindi na napigilan ni Ninita ang humagalpak ng tawa. Bundoy? Kung gaano kasi siya kagwapo, ganoon namang kasagwa ang ibinigay na pangalan ng kanyang mga magulang sa kanya. Bundoy kasi, hindi budoy. Buisit. Sige na. Huwag mo na akong pagtawanan. Nandito na tayo sa apartment. Nakita ni Ninita na namula ang pisngi ng lalaki, kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Sinabi ni Ninita sa kanya na wala siyang matirhan, kaya sa inuupahan niyang apartment na dating kay Ramil ito nakituloy. Di bali, Bundoy. Maghanap ako ng trabaho. Kaya talaga ako nandito sa Maynila para makahanap ng trabaho na may malaking kita sana. Kahit labandera o kasambahay, papatusin ko. Nako, parehas pala tayo, Nita. Ako naman, kaya ako umalis sa amin dahil ayoko ng ginagawa ng mga magulang ko sa mga tao. Ayoko din yung pamanang ibibigay sa akin. Naintriga naman ng dalaga sa sinabi ni Bundoy. Bakit? Ano bang nagawa ng mga magulang mo? At anong pamana? Hindi na naituloy ni Bundoy ang sasabihin. Baka mabuking pa ito. Pumasok naman ang isang itim na pusa sa apartment ni Bundoy. Uy, ang cute! Hahawakan na sana ni Ninita ang itim na pusa, pero bigla siya nitong inangilan. Para rin itong kakalmutin siya. Nasindak si Ninita sa pusang yon. Tumalima naman si Bundoy at kinarga ang itim na pusa. Ito nga pala si Bulik. Mukhang ayaw yata ni Bulik dito Pagpapakilala ni Bundoy sa kanyang pusa. Nakakaamoy siya sa iyo ng hindi maganda kapag kasi inaangilan nito ang isang tao. May tinatago daw yon. Ikaw ba, Ninita? May sikreto ka ba? Ha? Namilog ang mata ng dalaga. Napalunok siya. Wala siyang maapuhap na sagot. No pressure Alam ko namang may tinatago ka Yang nangingitim mong kilikili. Dinilata ng mata ni Ninita si Bundoy. Hoy! Gusto mo ipakita ko sa itong kilikili ko? Mas maputi pa itong kilikili ko kaysa sa singit mo. Nagbatuan sila ng pangaasar sa isa't isa. Habang nangyayari yun, may kuryenteng dumaloy sa kanilang sistema. Kakaiba, hindi maipaliwanag. Tila ang tibok ng kanilang puso ay sabay nilang nararamdaman. Pareho nilang nararamdaman na mga panahong yon. Nakahanap na din si Ninita ng trabaho sa pananatili sa Maynila bilang kasambahay sa Makati, habang si Bundoy natanggap bilang call center agent sa isang BPO sa Marikina. Di kalaunan, nagtapatan, nag-aminan at naging magkasintahan sina Ninita at Bundoy. Masaya silang magkasama. Ganun man kabilis ang kanilang naging pagtatagpo, maski ang relasyon nila, ganun ang konsepto ng pag-ibig para sa dalawa. Tuwing sasapit naman ng gabi, si Ninita ay lihim na nagpapalit ng anyo bilang aswang. Lumalabas siya ng apartment at sa isang matamang puno siya nagkakatawang halimaw. Minsan ay nakokontrol naman ni Ninita na hindi magbagong anyo. Sa tulong na din ng agimat na bigay nito ng kanyang ama. Hindi sinabi ni Ninita ang sikreto nito kay Bundoy. Baka kasi kapag nalaman nito, palayasin pa siya sa apartment. Subalit isang araw, kinumpronta na siya ni Bundoy tungkol dito. Akala ko ba, Nita, kapag mahal mo ang isang tao, walang sikretong dapat itago? Galit ang tonong sabi ni Bundoy habang kasalukuyang naglalaba ng mga labada nila. Oo, Bundoy, Labs. Bakit? Otomatikong nalaglag na ang luha sa mga mata ni Bundoy. Bakit wala nang laman loob si Bulik? Bakit wala nang ulo ang pusa ko? Bakit mo pinatay si Bulik? Nagngingit-ngit ang boses ng binata.
Pailing-iling ang dalaga. Hindi ko pinatay si Bulik. Sinungaling! Suminghal na si Bundoy. Akala mo, hindi ko alam, Labs? Aswang ka! Bakit mo inilihim sa akin to? Wala ka na bang tiwala sa akin? Halos malublob na ang tinig ng binata sa hinanakit niya. Nakikiramdam lang ako sa iyo kung aamin ka. Naghintay ako, Nita. Pero ganito lang ang mapapala ko. Ano ba ako sa iyo, Nita? Sagutin mo ako. Ano ba ako sa iyo? Boyfriend kita, Bundoy. Mahal kita. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ako kapag ipinagtapat ko sa iyo na... Aswang ka? Oo, aswang ka. Pero tanggap kita. Kahit ano ka pa man, tanggap kita. Ganun naman talagang pagmamahal, di ba? Pero bakit pa humantong sa ganito, Nita? Bakit mo pinatay ang alaga ko? Bakit? Natahimik si Nita. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ng dalaga. Hindi ko na nakontrol. Nasibig akong kumain ng laman. Hindi ko na alam ang pinag-aagawa ko, Bundoy. Patawarin mo sana ako. Pareho silang napayokong dalawa. Si Ninita, tulo lang ng tulo ang luha. Si Bundoy naman, nagdidilim ang muka. Umalis ka na! Ayoko na muna kitang makita. Sa 4 na sulok ng kwartong yon, tanging yabag lamang ni Ninita ang maririnig. Kinuha na ng dalaga ang kanyang bag at saka tahimik na umalis. Inilibing naman ng nagdadalamhating si Bundoy ang alagang si Bulik. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya dahil halos 5 taon na din niyang nakasama ang pusa. Mayroong sama ng loob si Bundoy na itinanim niya sa puso kay Ninita. Nagtangka siyang gumamit ng itim na mahika. Inihileran niya ang mga itim na kandila sa kanyang apartment. Kinuha ang pinagkatago-tagong librong itim. Unang beses niyang gagamitin yon para pagigantihan ng namatay niyang alaga. Iprinenta ni Bundoy ang litrato ni Ninita. Dinasalan niya yon na nakabase sa itim na libro. Papatakan na sana ni Bundoy ng itim na kandila ang larawan ng babae nang bigla siyang matauhan. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ito ginagawa sa kanya? Umiling siya tapos pinatay ang mga kandila. Hindi niya kayang gawin yon sa minamahal. Siya ang nagbigay rito ng saya nung magkasama sila. Hindi dapat maaring hadlangan ang paghihiganti niya sa pagkamatay ng kanyang alaga sa pagitan ng pagmamahal niya dito. Babalikan niya si Ninita. Umuwi naman magmula pa ng Maynila si Ninita sa Antique. Nalulungkot siya dahil ganun-ganun na lang kabilis ang naging relasyon nila ni Bundoy. Inisip niya yung masasayang araw na magkasama sila. Noong nasa inuupahang apartment pa lang siya. Inisip niya rin ang ginawa niya noong gabi. Wala sa loob niyang napatay ang alaga ni Bundoy. Nakakapanghinayang lang. Inanong din niya sa sarili kung minahal niya nga ba talaga si Bundoy. Nang magunita ni Ninita ang mataginting nitong pagtawa, bigla niya itong namiss. Hinahanap ng puso niya ang mga kwento at ang ugali nitong may pagka-sense of humor. Pinalis niya ang luhang na malisbis sa kanyang mga mata. Parang may naramdaman siyang mainit sa kanyang balat sa braso. Medyo humapdi, umusok. Naging mapusyaw pero madali rin yung nawala. Weirdo man kay Ninita ang nararamdaman niya, ipinagsawalang bahala niya ito. Pagkarating sa daungan ng isla sa Capiz, naisip niyang dumiretso sa iba niyang kamag-anak sa Antique. Doon muna siya tutuloy. Ayaw niyang makaharap ang mga magulang na huli niyang nakatalo. Baka kasi may sama pa ng loob ang mga ito sa kanya nang maglayas din ito sa kanilang baryo. Dumaan siya sa pasikot-sikot, sumakay siya ng kalesa at nag-tricycle na rin upang mapalapit. Bumaba siya nang mapagtantong tila nililigaw yata siya ng tricycle driver. Kuya, saan na ba tayo? Ibaba niyo na po ako. Sigaw niya nang nilalamangan pala siya ng nagmamaneho. Tumigil ang tricycle. Siningil siya ng malaking halaga pagkababa ni Ninita. Doble yon sa normal na pasahero na hinihingi nito. Bakit naman po ganyan kalaking hinihingi niyo? Hindi niyo nga po ako hinatid sa tama kong destinasyon eh. Aba, bayaran mo ako ng hinihingi ko. Kung hindi, kukunin ko yung bag mo. Inago ng driver ang bag nito kay Ninita. Mabilis na pinadyak ng driver ang pedal ng tricycle
Pinaandar ang makina. Papaharuruti na sana ng tusong lalaki ang sasakyan nang pigilan nito ng pamilyar na boses. Hep, hep, hep! Huwag kang magtangkang tumakas! Ibalik mo sa kanyang bag niya! Bundoy! Hindi makapaniwalang sabi ni Ninita. Nakipagsuntukan ng tricycle driver kay Bundoy. Ngunit mabilis namang nakaiwas si Bundoy sa mga pahaging nakamao ng lalaki. Sa huli, sumuko ang tricycle driver. Binigay na lamang nito ang bag, saka mabilis na pinasibat ang sasakyan. Nahihiyang ibinigay ni Bundoy ang bag kay Ninita. Humingi siya ng dispensa sa dalaga sa mga sinabi niya noon sa may inuupahan nilang apartment. Hindi kita matiis, kaya sinundan kita, Nita. Nakayukong wika ni Bundoy na halatang nadidismaya sa sarili. Paano mo naman ako nasundan dito ng mabilis? Kuryosong tanong ng dalaga sa binata. Ang hindi alam ni Ninita, ginamit ni Bundoy ang itim na kapangyarihan upang malaman kung saan ito susundan. Dala na rin ang tamang pagkakataon kaya nagkatagpo silang dalawa. Hindi tama na sinisi kita kagad sa pagkamatay ni Bulek. Hindi din kita kayang mawala. Gusto ko sana na bumalik ka na sa apartment natin. Malakas ang loob na sabi ng binata sa dalaga. Tahimik lamang si Ninita. Otomatikong niyakap ni Bundoy ang dalaga. Mahigpit rin nitong gumanti ng yakap sa kanya. Nandito na tayo sa lugar ko. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Ayaw ko na maglihim sa iyo, Bundoy. Hindi na mauulit ang dati. Nilakasan na lamang ni Ninita ang loob na ipakilala ang nobyo sa mga magulang. Batid nitong magagalit ang mga magulang sa kanya, pero wala na itong magagawa. Alang-alang sa pagmamahal nito kay Bundoy, kailangang manumbalik ulit ang buong tiwala nito sa kanya. Kinain na ng dilimang liwanag. 9:00 na sila ng gabi nakarating sa kubo. Tinuro ni Ninita ang kanilang tirahan. Medyo nagbabago na din ang boses ng dalaga kaya nangangatog na ang kalooban ni Bundoy. Dala na nagsisenyalis na ito ng pagbabagong anyo bilang aswang. Bumitaw si Ninita sa pagkakahawa kay Bundoy. Kinakagat ni Ninita ang labi nito para kontrolin na lumabas ang malahalimaw nitong anyo. Ayos lang yan. Magbagong aswang ka na. Hindi naman magbabago ang pagmamahal ko sa iyo eh. Masuyong bulong ng binata sa tenga ni Ninita. Kung maging aswang ka na at balak mo akong kainin, hindi ako papalag. Masarap naman talaga ako, di ba? Hinampas ni Ninita ang braso ni Bundoy sa biro nito. Medyo lumayo ang pagitan ng dalawa at nasaktan talaga ang binata. Paghusay ka. Kapag nakilala mo na sina Itay at Inay, huwag kang tatakbo ha. Pumait ang itsura ni Bundoy. Mukhang batid na niya ang bubungad sa kanya sa kubo. Tinawag ni Ninita ang mga magulang sa kubo. Napapansin ni Bundoy na may tumutubo ng balahibo sa iba't iba nitong katawan. Tumutulis ang dalawang tenga. Nagkukulay dugo na rin ang dalawang mata. Maya-maya pa'y lumabas ang dalawang nilalang. Tumutulo ang mga malalapot na laway. Mahaba ang nguso, mahaba din ang dalawang tenga. Nita! Garalgal ang boses na sabi ng kanyang ina. Bumaling ang ulo nito sa binata. Sino ka? Sino nang kasama mo? Napatras si Bundoy nang naramdaman niyang tila susuguri na siya ng aswang. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ninita. Sinabi na ng dalagang totoo. Kasintahan ko po. Siya nga po pala si Bundoy, Inay, Itay. Ano? Bumagsik ang boses ng ama ni Ninita. Naririnig ni Bundoy ang pag-angil nito. Wala nang kawala ang binata. Marahil hindi sila naging handa na ganito ang magiging pagsalubong sa kanila ng mga magulang ng dalaga. Kapwa sila napaatras sa magkasintahan. Tangka na sanang tatakbo si Bundoy nang bigla siyang harangan ng ama ni Ninita. Ibinuka nito ang bibig. Kitang-kita sa liwanag na bilog na buwan ang maliit pero matatalas nitong mga ngipin. Mabilis namang dinaluhan ni Ninita ang kanyang ama. Dinamba ni Ninita ang kanyang ama at tumilapon nito patungo sa talahiban. Ang inang aswang naman nito, sinugod si Nita.
Pinagkakakalmot ang dalaga pero kaagad nitong tinabig ang anyong halimaw na ina. Tumalsik din ito sa talahiban. Umalulong si Nita. Pinatigil nito ang mga magulang sa marahas na ginagawa sa kanyang nobyo. Tama na po, inay. Itay, mahal ko po si Bundoy. Huwag niyo po siyang sasaktan. Tapos kang mawala ng mahigit 2 buwan sa kakauuwi? Akala ko ba, babalik ka na ibang Nita ka na sa amin? Tama nga ako, bumalik ka, nag-iba ka na, at nahimang maharot ka. Nagngingit-ngit na singhal ng ina niya. Sumigunda naman ang kanyang ama. Umalis na kayo dito. Ikaw, Nita, huwag ka nang bumalik pa. Tinatakwil ka na namin sa angkan namin bilang aswang. Bumagsak ang katawan ni Ninita. Nanlumo ito sa sinabi ng kanyang ama. Tahimik na bumalik sa kubo ang dalawa niyang magulang na di nila namamalayan. Bumalik si Nita sa dating anyo. Sumuka ito ng sumuka hanggang sa nailuwa ang itim na sisiw. Sa pagtakwil sa kanya ng mga magulang, doon na nito nailabas ang tanim na aswang sa kanya. Nang hina si Nita, tiningnan ni Bundoy ang sisiw na kumakawag. Inapakan ni Bundoy ang sisiw at napisat ito. Tuluyan nang nawala ang pagiging ganap na aswang ni Nita. Napaiyak ang dalaga. Inaalo-alo ni Bundoy ang likod ng kasintahan. Hayaan mo na, Labs. Nandito naman ako eh. Balang araw, matatanggap din ng mga magulang mo ang relasyon nating dalawa. Sana nga ganun lang kadali, Bundoy. Nawala nga yung pagiging aswang ko. Pero nawala naman sa akin ang pamilya ko. Yung mga kapatid ko, Bundoy, gusto ko silang balikan. Hayaan mo, Nita. Babalikan natin sila kapag nasa maayos na ang sitwasyon nating lahat. Sana dumating ang araw na matatanggap nila tayo. Magsasama tayo, Nita. Poprotektahan kita palagi kahit anong mangyari. Bumalik ang magkasintahan sa inuupahan nilang apartment. Nagbagong buhay silang dalawa na magkasama. Bumalik na rin sa normal ang lahat pero dumating ang araw may napapansin si Bundoy kay Ninita. Nagkakaroon ng pantalang mukha ni Ninita. Kung susuriin yun ng binata, parang lumulobo yon. Hindi na yun yung tipong pangkaraniwang pantal na lang. Kinamot ni Nita yung mukha niyang naiirita. Pumutok ang isang lumulobong pantal niya. Napasigaw si Nita sa kirot. Kaagad na umaksyon si Bundoy. Sunod-sunod na kasing pumutok ang mga pantal na lumulobo sa kanyang mukha. Wala nang pagpipilian si Bundoy kundi kunin ang itim na libro sa kanyang drawer. Kinuha niya ang iba't ibang kulay ng kandila. Sinutsutan niya si Nita na pumasok sa sikretong silid. Nagulantang si Nita sa nalaman ng sinisikreto palang kwarto ni Bundoy sa kanya. Maraming kandila ang nakasindi. May mga manika din at mayroon itong iba't ibang uri ng karayom. Mayroon ding litrato niya si Bundoy. Naguguluhan na si Nita. Tinanong nito ang kanyang kasintahan. Ano ito, Bundoy, Labs? Bakit may ganyan? Mangkukulam ka ba? Hindi na sumagot si Bundoy. May pinahid si Bundoy na itim na uling na dinuraan niya ng laway sa noo ng kanyang nobya. Pumikit ang binata at binasa ang librong itim. Ilang ulit niyang binanggit ang lengguwaheng hindi maintindihan. Di kalaunan, unti-unti na rin gumagaling si Nita. Nahipan ng hangin ng mga nakasinding itim na kandilang nakapalibot sa dalaga. Humarap sa salamin si Nita. Wala na ang bakas ng pantal na lumulobo sa kanyang mukha. Tinanong niyang muli si Bundoy. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Mangkukulam ka ba? Natamimi si Bundoy. Tumango siya bago makatanggap ng malakas na sampal. Hayop ka! Ang lakas mo makasabi noon na sinungaling ako. Ganon ka din pala. Ano yung sinasabi mo na walang tinatago kapag mahal mo ang isang tao, ha? Napayuko si Bundoy. Wala siyang palusot na sasabihin. Nabahag ang kanyang dila. Hindi naman ako masamang mangkukulam, Nita. Hindi ko naman tinanggap ang pamana ng nanay ko na ako yung mamumunong mangkukulam sa kanila. Kahit na, Bundoy, naglihim ka pa din sa akin. Pinutol ni Nita ang susunod na sasabihin ng nobyo. Mas mainam pa siguro maghiwalay na tayo. Saglit, wag naman ganito, Nita. Hahanapin ko kung sino yung may gawa sa'yo nito. Baka ang nanay ko. Sa maraming pagkakataon, tinaliman ni Nita ng tingin ng kanyang nobyo. Ina mo? Nanlalalim na tingin na tanong ng dalaga.
Kita mo, pati din pala siya. Tutol sa relasyon nating dalawa. Siguro, hindi talaga ito para sa ating dalawa, Bundoy. Tanggapin na lang natin. Napanghinaan ng loob si Bundoy. Umalis si Nita sa apartment. Wala nang nagawa ang binata kundi pabayaan siyang lumabas ng pintong yon. Ngunit ilang saglit pa, hindi na nakatiis pa si Bundoy. Hinabol niya si Nita. Niyakap niya ito. Labs, patawarin mo ko. Naririnig ni Bundoy na humihikbi ang kanyang minamahal. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Nita. Huwag ka lang sumuko. Humarap si Nita kay Bundoy. Hinawakan ng dalaga mga kamay ng binata. Nakapag-decide na ako. Tapos na tayo. Hangtod sa sunod, Bundoy, akong Labs. Binitiwan na ng dalaga mga kamay ni Bundoy. Udyat na yon na wala nang namamagitan sa kanilang dalawa. Putol na ang kanilang relasyon. Hahakbang pa lamang sana si Nita palabas ng apartment nang masapo niya ang ulo. Sumakit bigla ang bunbunan niya. Tila may mabigat na bumagsak sa kanyang ulo, kaya kaagad siyang bumagsak sa sahig. Nita! Napasigaw si Bundoy at kaagad na dinaluhan si Nita. Binuhat ng binata ang kasintahan papasok sa kanyang apartment. Nangingisay na ang dalaga, bumubula ang bibig. Mangiyak-ngiyak na si Bundoy noon. Hindi na niya alam ano ang susunod na gagawin. Hanggang sa may narinig siyang babae, pamilyar na boses ng babae. Ano, Bundoy? Gaano kasakit na makita mong unti-unting namamatay ang minamahal mo? Boses yun ng kanyang dating nobya. Pinili mo siya dahil ba maganda siya? Samantalang ako mataba. Ano, Bundoy? Sumagot ka! Pumasok siya sa silid na puro mga manikang yari sa kinayas na kawayan at mga kandilang may iba't ibang kulay. Kumuha siya ng uling at madaling dinurog. Pinatakan niya yun ng kandila saka dinasalan. Hinipan niya ang napulbong uling. Nagkaroon ng imahe. Nagpakita sa kanya ang matabang babaeng naging kasintahan niya. Ito yung matabang babae na hinihimok si Ninita na pumasok sa bar noong unang tapak pa lamang nito sa Maynila. Tigilan mo na ako, Betty! Wala na tayo! Bakit mo pa kami ginugulo? Humalakak si Betty ng ubod ng lakas. Umugong yon sa buong silid ng binata. Dahil sa'yo, kaya naging patiwara ang buhay ko, Bundoy. Napadpad ako sa bisyo sa club dahil sa'yo. Mas lalo ako naging masama dahil sa'yo. Bakit ba hindi mo ako matanggap, ha? Bakit di mo ako minahal? Dahil ba sa pisikal kong anyo? Dahil ba sa mataba ako? Betty, nag-usap na tayo. Akala ko ba okay na tayo? Bakit mo pa rin ako ginugulo? Hindi ako okay. Nalugi ang bar kung saan ako pumapasok. Nakulong ako. Alam mo ba ang pinakamasaklap? Natigil si Betty sandali at nanggigigil na umiyak. Pinagpasapasaan ako ng mga preso roon. Hindi pa sana ako babalik sa kulam kung hindi sa nangyari sa akin noon. Tumakas lang ako dahil gusto kong gumanti. Pinatay ko sila sa kulam at ganun din ang gagawin ko sa mga taong naging dahilan kung bakit ako naging miserable. Uunahin ko yung babaeng yan! Kaagad naglaho ng parang bula sa hagin si Betty. Huwag! Sigaw ni Bundoy. Natalanta naman si Bundoy. Sinabi din ni Betty na ito rin ang pumatay kay Ramil sa pangungulam dahil isa rin ito sa gumahasa sa kanya. Kaagad na umaksyon ang binata. May naisip siyang ideya, pero nag-aalangan pa siya. Hinalikan ni Bundoy ang noo ni Ninita. Pumikit siya bago nakapagdesisyon na gagawin na niya ang pinakamapanganib na orasyon niya sa pangungulam. Mahal na mahal kita, Nita. Para to sa'yo. Tinusok ni Bundoy ang hinlalaki niya. May lumabas na dugo doon. Pinatakan niya ng dugo ang manikang itim. Pagkatapos na patakan, ipinayakap ni Bundoy kay Nita na kasalukuyan pa rin nangingisay ang manika. Patawarin mo ko, Nita. Ako pala ang may maraming lihim na hindi sinasabi sa'yo. May ex ako dati. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa kalokohan ko. Hayaan mo, hindi na mauulit pa. May ininom na iilang likido si Bundoy. Umusal na siya ng orasyon. Tinatalo niya rin ang nangkukulam kay Ninita na si Betty. Sa tuwing nagsasambit ang binata ng kataga, dumadaing siya sa sakit. Sa kanya kasi napapasa yung kulam na dapat sana kay Nita. Bumuga ng dugo si Bundoy. Tumilik na rin ang mga mata niya.
Pero kasalukuyan pa rin niyang ginagawa ang matinding orasyon para matalo si Betty. Narinig niya din si Betty na naghihingalo. Natigil lamang ang pag-uorasyon niya nang sa kabila nun, tuluyan na niyang natalo ang kumukulam kay Nita na sa kanya napupunta. Bumagsak na si Bundoy. May lumalabas sa bawat butas ng katawan niya na itim na likido. Bago lukubin ng dilim si Bundoy, nginitaan niya ang walang malay ding si Nita. Maraming salamat sa iyo, Labs. Maraming salamat sa alaala na kasama kita. Nagising si Nita na masakit ang ulo. Nilibot niya ng tingin ang buong silid niya. Dumako ang mga mata niya sa patay na katawan ni Bundoy na nilalangaw na. Dilat ang mga mata. Purong puti. May itim na likitong bakas pa sa bibig. Pinilit na ginising ni Nita ang kanyang nobyo. Subalit huli na. Wala na siyang nagawa pa kundi maglupasay at yakapin ng mahigpit ang bangkay ni Bundoy. Kinigugma kita. Kinigugma ka, Bundoy. Hanggang kabilang buhay, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Sinubukang mag-move on ni Nita. Kahit nakahanap na siya ng permanenteng trabaho bilang kasambahay sa Marikina at kontento na siya sa kanyang buhay, naaalala pa rin niya si Bundoy. Nakapag-abroad na rin si Nita sa Canada ng 1 taon. Umuwi rin siya nang mabalitaang namatay na ang kanyang inay sa Antique. Pinatawad na din siya ng mga magulang. Ganon din ang inay niya bago ito binawian ng buhay. Nasaan yung aswang pa din ang pamilya niya? Samantalang siya, hindi na siya bumalik sa dati niyang anyo. Ayaw na niyang tanggapin ang pagkatao niya noon. Mas minahal niya kasi ang sarili niya na hindi dumidepende sa iba. At dahil yon sa minamahal niyang si Bundoy, ang pag-ibig ay mapagsakripisyo. Gagawin mo ang lahat para sa minamahal mo. Marami mang hadlang at magkaiba man kayo ng paniniwala o katayuan sa buhay, ang pag-ibig ay para sa lahat. Walang makakahadlang. Kagaya ng pagmamahal ni Nita na isang aswang at Bundoy na mangkukulam. Marami mang humahadlang sa kanila. May pagkakataong sumuko at sinubok na sila ng kanilang relasyon. Pinipili pa rin ng puso nila ang isa't isa na tinitibok. Oo nga, galing si Bundoy sa angkan ng mangkukulam, pero ang puso nito'y binabaybay palagi ang kabutihan. Pero hinihiling na lang ni Nita na sana tanggapin si Bundoy sa itaas. Para kapag dumating ang araw na kukunin na din siya ng poong may kapal, doon nila itutuloy sa langit ang naudlot nilang pagmamahalang dalawa. Wakas.